Di ko na kailangan yung mga grupo-grupo. Di ko na kailangan yan. Na kung mawawasak daw o masisira yung grupo na yan, ay wala daw magagawa. Wala tayong magagawa kung magwatak-watak. Ipinagpalit na siya ni Beyonce dito kay Kapisot. Kasi walang ibang ginawa itong si Beyonce kung hindi Kapisot. 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 Kamusta mga kalingap, mga ka-Adonis? Alam nyo, kakapanood ko lang ng mga live nitong si Guapa at nitong si Kapisot, ang kanyang panibagong Apple of the Eye. Yes, kaya nga, sa sinabi kong Apple of the Eye ngayon ni Beyonce na si Kapisot, halos po magkandawala-wala na po itong si Doklat. Nagsimula kasi yan nung nagsalita itong si Kapisot na kung mayroon daw ipapadala itong mga sponsor para sa Batalero family, particularly dito kay Beyonce, ay dapat na lang idiretso at wala na dapat middleman. Wala na daw dapat pang pinagdadaanan itong mga pera o kung anuman na para kay Beyonce. Dapat daw ito ay dumirekta na mismo sa pamilya dahil wala daw pinagkaiba doon sa sinasabi niya na noon pa. At dahil dito, tinamaan agad itong si Doklat. Sabi pa ni Kapisot, wala naman daw siyang sinasabi kung sino ito. Yung about dyan sa tinatawag na middleman. Hindi naman daw ibig sabihin na middleman lalaki agad. So ito ay hindi nakapaloob sa tinatawag nating gender. No? Kumbaga ito ay talagang titulo. Itong middleman na ito, whether ikaw ay babae o ikaw ay lalaki. Kaya nga nakakapagtaka daw kung bakit daw umaaray agad itong si Doklat. Sabi ni Kapisot, bakit daw sinalo agad na hindi naman dapat niyang sinasalo kung hindi naman daw siya gumagawa nito. At dito nga sa live ni Kapisot, kani-kanina lamang, sinasabi niya na hindi dapat kumibo itong si Doklat kung hindi naman siya talaga ang direktang pinapatungkulan at wala naman daw siyang sinasabi na pangalan. Pero sabi nga natin, nung nakalipas lamang na araw ay nung nag-live si Doklat, ipinaliwanag niya na hindi na raw siya tumatanggap o hindi na raw dumadaan sa kanya yung mga kagay, yung mga padala na para kila Beyonce o para sa Batalero family. Baka noon pa raw yung issue na yan. Sa madaling salita, tinamaan agad si Doklat, nasaktan ang kanyang damdamin. Masakit. Kaya nga ang sabi niya, wala na tayong magagawa dyan. Ni hindi nga siya makaka-attend ng birthday party nito pong si Beyonce dahil sa sama ng loob. Kumbaga, excuse na lang yung ginamit niya na pagpunta niya doon sa pagbisita niya sa kanya pong ina, sa kanyang mga magulang. Wala naman tayong problema dyan. Pero itong pagkakataon na ito ay gagamitin niya para siguro magmuni-muni, no? Para siguro na sa sobrang sama ng loob niya, wala kang ibang pwedeng malapitan na kakampi kung hindi ang iyong nanay, ang iyong mga magulang, na sa sobrang sama ng loob mo, no, ginawa mo na ang lahat. Yung mga pinagdaanan mo, yung mga pambabatikos na natanggap mo, yung mga pambabash, wala kang pwedeng makausap kung hindi mismo yung iyong sariling pamilya bukod sa asawa mo. At ito nga ay walang iba kung hindi yung kanyang ina, kasabay na rin ng kanyang pagdalaw sa kanyang mga magulang. Masakit kasi. Sa totoo lang, iba ang nakinabang sa kanyang sinaing. Maganda pa naman ang pagkakasaing ni Doklat, di ba? Talaga namang masasabi natin na high class, top of the line. Pero pakiramdam niya, ipinagpalit na siya ni Beyonce dito kay Kapisot. Kasi walang ibang ginawa itong si Beyonce kung hindi Kapisot. Kapisot, Kapisot, Kapisot. Huwag po nating iba si Kapisot. Ako po ang may gusto na mag-collab kami ni Kapisot. Hindi po ako pwedeng mamili. Yung mga ganun ba? Kaya nga masama talaga at kitang-kita sa muka, no? Yung bigat ng muka ni Doklat, yung sama ng loob niya nang makita niya na masaya si Beyonce sa piling ni Kapisot. Yun ang totoong nangyayari dyan. At knowing na tinamaan siya, itong si Doklat, doon sa sinabi ni Kapisot, sa usapin ng middleman.
At dahil sa naakala talaga ni Doklat na siya ay isang middleman, hindi na po siya nagpunta sa middle, kung hindi siya po ay tumabi na lang. Itinatabi niya ngayon ang kanyang sarili, unti-unti, papalayo, diyan mismo sa Team Guapa, kay Beyonce. At nadinig nyo yan, dun sa kanyang vlog, dun sa kanyang live, na hindi niya raw kailangan na mayroong pang grupo. Di ko na kailangan yung mga grupo-grupo. Di ko na kailangan yan. Na kung mawawasak daw o masisira yung grupo na yan, ay wala daw magagawa. Wala tayong magagawa kung magwatak-watak. Mind conditioning, sabi ko nga kanina. At hindi lamang yan. Ang sabi niya pa, kaya niya raw tumayo sa sarili niyang mga paa kahit mag-isa siya. Kaya kong tumindig sa sarili kong paa. Sa makatuwid, kahit si Beyonce, si Guapa, ay kasama na ni Kapisot, nakahanda siyang tanggapin ito at magpaubaya na lang. Malamang, maiiwan ang mga Team Guapa nito. Paano na? Kaya nga dun sa live ni Beyonce, sabi ko mamili siya. Hindi pwede kasing may nasasaktan. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog, Beyonce. Ha? Ano ang pipiliin mo? Si Kapisot ba o si Doklat? Pero ang sagot mo, ayaw mong mamili. Bakit niyo po ako pinagpipili? Derek Noel sa... Wala pa akong dapat piliin po sa kanila, ano? Mas masakit yun. Ayaw mo nga mamili, Beyonce, pero lumalabas na mas pinipili mo talaga itong si Kapisot. Kaya naman nagmamaktol itong si Doklat. Dahil wala kang ibang bukang bibig kung hindi puro si Kapisot. 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 Habang si Doklat ay nalulungkot, masakit, tinamaan sa sinabi ni Kapisot. At hindi pa dyan nagtatapos. Sa live ni Kapisot, pinagsabihan niya, ni real talk niya na naman itong si Doklat na hindi dapat magselos sapagkat noon pa man, bakit ka nga naman daw magseselos kung puro thumbnail ay mukha ni Beyonce kahit iba naman ang topic. Kahit daw pambabalahura, no, sa live ang ginagawa ni Doklat, ang thumbnail niya pa rin ay si Beyonce. Ginagamit daw, no, gamit na gamit daw ni Doklat itong mukha ni Beyonce, si Beyonce mismo nitong si Doklat. Kaya hindi daw dapat na magselos. Marami ang kumakampi kay Doklat, marami din naman yung kumakampi dito kay Kapisot. Kaya para magkaroon ng linaw yan at hindi na mahirapan itong mga sumusuporta kay Guapa na naiipit sa nagbabanggaang mga bato, well, dapat talagang mamili nitong si Beyonce. Di ba? Kasi nasasaktan na yung isa. Lagi na lang si Kapisot. Kawawa naman. So ano sa tingin nyo ngayon ang dapat gawin ni Beyonce? Kailangan na ba talagang mamili ni Beyonce o hindi?